morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito ay ating pag-aaralan ang isang subject na ang pamagat po ay Biblical Keys to Overcoming Fear. Yan. Kapatid, sa umaga pong ito, bago tayo magsimula, gusto ko lang tanungin, natatakot po ba kayo? Ano po ang inyong kinatatakutan? Ano po yung source ng ating takot at ano yung commonly ginagawa ng bawat isa sa atin kapag tayo ay natatakot? So are you afraid? Do you fear what the future brings into your life? Do you want to overcome these fears that we have? Kasi po siguro lahat naman ng tao natatakot, hindi po ba? At ang takot po kasi ay emotions. Ito po ay bunga either ng outside circumstances o yung minsan ay dulot ng mga psychological or pathological event sa buhay natin. Alam niyo po, ang Bible ay hindi naman tahimik tungkol sa mga bagay nito. In fact, napakaraming mga talata ang ibinibigay sa Biblia para maunawaan natin at mapagtagumpayan ang epekto ng takot. In fact, sa Bible hindi naman masama ang matakot, ini-encourage pa nga ito eh. At meron pong talata sa Bible na sabi po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So ibig sabihin, kung karunungan ang dulot ng pagkatakot sa Diyos, ini-encourage po ito. Everyone fears something. And since we were child, until we grow old, we all have fears. May mga kanya-kanya po tayong pinaniwalaan na kinatatakutan natin. Tayong mga Filipino, takot po tayo sa manananggal, sa tikbalang, sa kapre, at kung ano-ano pang mga pinatakot sa atin nung araw. Dito po sa Winnipeg, yung mga bata po rito na ipinanganak dito sa Winnipeg na members ng aming church, isa lang po yung madalas na ipinatatakot ng mga magulang eh. Naku, andyan na ika si pastor, andyan na si lolo pastor. Kaya yung mga bata, pag nakita ako, mga parang nakakita ng multo at nagtatakbuhan. Instead na matuwa sila pag nadating na si lolo pastor, naku, wala, natatakot. Minsan galit ang idinudulot. Dahil po madalas pinatatakot po ako ng mga magulang kapag ayaw kumain ka na, magagalit si lolo pastor. O mag-behave ka, magagalit si lolo pastor. Ang pastor ho ngayon katumbas na nung mga tikbalang nung araw at saka nung mga multo o manananggal. Kami na po yung pinatatakot. But it is natural for us to fear. But it doesn't mean that it should control our lives. Kasi po, alam nyo, if there is one controlling emotions, aside from love, ay fear. Di po ba, sabi nga nila, love is blind daw eh. Kasi kapag ang tao umibig, nawawala siya sa control. Minsan di na nakakapag-isip ng logical. Kahit na po anong paalala, kahit na po anong sabihin, kapag napatuon na yung kanyang pag-ibig doon sa taong kanyang iniibig, wala na. Bulag nga daw po, ano po. So, minsan ganito nagiging epekto ng pag-ibig, pero there is also one powerful emotions katumbas ng pag-ibig at ito'y fear. Kapag natatakot ang tao, wala na, minsan napaparalyze. Pag natatakot ang tao, ay nagpapanik. So, kung ano-ano po yung nagiging masamang epekto. Sabi nga po, uncontrolled fear can lead to irrational thinking. Ano po? Nagkakaroon tayo ng mga isipang hindi maayos, negatibo, and worse, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na spiritual paralysis. And sometimes it leads to death. Di po ba? So sa pag-aaral natin ngayon, titingnan po natin at one of the strongest emotions that we all experience. And let us examine the Bible. Ano po bang sinasabi ng Biblia concerning fear? 6 po yung biblical principle na ibibigay ko po sa inyo ngayong umaga. I don't know kung matatapos po natin, pero ganun naman po tayo rito sa Tinig ng Pag-asa. Pag hindi natin natapos, tinutuloy po natin. Pero I want to cite some biblical key in order to overcome fears na meron tayo. Kasi po, talaga naman hong
Ewan ko, pero most of us ay takot na takot sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Takot na takot tayo sa mga ipinapakita ng telebisyon at ng social media. Po, kahapon nabalitaan ko sa Imus, sa May Buhay na Tubig, ay meron na raw pong isang case ng coronavirus o patient na contacted infected of coronavirus. At alam niyo po, yung Buhay na Tubig, nasa tako po yun ng Imus, meron po kaming simbahan doon. At nakita ko po yung ilang mga kapatiran doon sa Imus, sa Buhay na Tubig, na takot na takot. No? At takot na takot sila na ayaw na maglabasan ng bahay. At yung iba po, suspended na yung klase yata. Ang gobernador ay nagpahayag na ng pagkabahala at kung ano-ano pa, na dahil dito ay may tendency maparalyze ang ikot ng buhay because of that particular fear. Po. Well, ang tanong sa iyo siguro, Pastor, hindi ka ba natatakot sa corona? Hindi ka ba natatakot sa virus na ito? Well, because of what we heard about this, hindi mo maiaalis na mag-alala, hindi po ba? Pero para ma-paralyze naman ang mundo at ang buhay natin because of this, I don't think it is right. Diba? Bakit? Unang biblical principle na dapat nating maintindihan. Ano man ang sirkumstansya ng buhay, whatever it is and wherever you may be, realize that God is with you. Minsan po mga kapatid, yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya na nagsasabing meron silang Diyos, yung mga pastor na nagsasabing magtiwala sa Diyos, ang numero unong takot na takot. Sila pa yung mga parang mga naysayers, yung mga napaka-negatibo ng pananaw. Nag-i-instill ng takot sa puso ng mga tao sa halip na magbigay ng kalakasan. Ang dapat nating maintindihan sa sitwasyon kong ito, meron pang mas deadly, meron pang mas nakakatakot kesa sa nangyayari ngayon. Alam niyo po ba na ang cases ng mga gumagaling mahigit kalahati na? May mga nakalabas na sa hospital at gumaling na. Ang mga namamatay ay yung mga edad 50 pataas. Wala pa akong nakabalitaan na bata na namatay. Because it is a problem of immune system, it is a problem of being healthy, at tandaan po natin, sa mga laban na ito ng buhay, nangyayari naman na ang kamatayan ay darating talaga. Let us realize that God is with us, yung pumuna-una. No, and as we go on sa pag-aaral natin, marami po akong matatalakay at mabibigay na example. But people fear a lot of things. People fear about what the future brings. We fear the government. We are afraid of the government. We are afraid of death, terrorist attacks. We are fearful about financial crisis. We fear coronavirus and other diseases. And the list goes on and on. Hindi pa kasama doon yung mga phobias. Yung phobia sa gagamba, yung phobia sa, alam niyo po ba, pati sa carrots may phobia. Yung mga phobia na kinatatakutan ng tao. Gagamba, langgam, dilim, yung masikip na lugar, at kung ano-ano pa. So, the problem with fear, when not controlled, may lead to spiritual growth retardation. Instead of moving forward with faith, you stay within your comfort zone. Salamat na lang po, no, mga kapatid. Sa Biblia, may sinasabi po tungkol dito. Isaiah 41 verse 10. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng talata. Isaiah 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Sinabi po ito ng Diyos sa aklat ni Isaias, at tayo po maniwala na kung ito po'y ginawa ng Diyos, sinabi ng Diyos sa kanyang mga anak noong unang panahon, hindi po tayo exempted dito. Ganon din ang sabi ng Diyos.
Po? Ang ganda nga nung kanta, no? May kantang kinakanta mga Pentecostal. Minsan kinakanta rin natin to, no? Yung dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. O, mali, no? Dumaan daw man sa apoy, hindi masusunog. Dumaan sa ilog, hindi malulunod. Why? Dahil kasama ang Diyos. Po. Bagamat yung kantang yon hindi naman literal, sino ba naman ang dadaan sa ilog na malalim na hindi malulunod? Sino ba naman ang dadaan sa apoy na hindi masusunog? Those things represent something, difficult or problematic in our lives. Yung mga bagay na ikinalulunod natin, yung mga bagay na ikinasusunog natin, hindi man biblical, hindi man literal. Pero sometimes we felt a drowning sensation. Yung bang masyado ka ng lunod na lunod sa sugal, sa bisyo, sa mga utang, di ba? Pero sa kabila ng mga bagay na yan, huwag kang matakot kasi kasama mo ang Diyos doon. Having God on your side is more than enough for you to never be afraid of what the future holds. If God protects you from all forms of harm, why should you fear? If God is on your side, what can man do to you? Ito po sinasabi ng Psalms 23 verse 4. Ano sabi ron? Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ito po ang hilig-hilig na ikakabisa ng mga Kristiyano, ang hilig babanggitin ng mga Kristiyano, pero ayaw i-apply sa buhay. Kabisado natin yung Psalms 23. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. You are my shepherd. The Lord is my shepherd. Pag ipapayo natin sa iba, ang lakas ng loob natin, pero pag tayo na nandun, hindi natin magamit yung mga talata. Imagine this for a second. God is with you. The same God who is the supreme ruler of the entire universe. The same God who made the heavens and the earth. The same God who holds all the power to protect you. The God who allows coronavirus to happen. On what purpose? I don't know. On what intentions? I don't know. Pero hindi po ito mangyayari kung hindi ito pinayagan ng Diyos. Kahit masamang intensyon ito, meron pong layunin ng Diyos. Will you then be afraid? Will you then still be afraid? The logical answer should be no. Of course, it is easier said than done. That is why you need the biblical keys, biblical principle in order to overcome fear. And the biblical principle na kailangang itanim sa puso mo, sa puso natin, sa ating mga puso, mga kapatid, is to realize that God is with you. Pag nawala yung paniniwala na kasama mo ang Diyos, katatakutan mo ang lahat ng bagay. Amen po ba? Psalms 118 verse 6. The Lord is on my side, I will not fear, rather. What can man do to me? I will not fear. For the Lord is on my side. Psalms 118 verse 6. If God protects you from all harm, why you should fear? Pangalawa, biblical key number 2, trust in God. Magkaiba yung knowing that God is with me and trusting Him who is with me. Magkaiba ho yun na po. Pwedeng naniniwala tayo na may kasama tayo, pero yung kasama natin, di natin pinagtitiwalaan. Amen po ba? Naranasan mo na ba ho yun? Yung meron kang kasama, kaibigan mo, sinabing kasama siya, pero natatakot ka baka yung pasasaksak sa'yo sa likod. Alam niyo po ba, usong-uso yung si kumare sumama kay kumpare. No, pag naghaharap-harap na po sila, sasabihin po nung aggrieved party, hindi ko mapaniwalaan kumpare. Pinagtiwalaan kita. Kumpare pa naman kita. Inahas mo ko. Di ba? Common yun eh.
May mga tao kasi tayong kasama sa buhay. Opo, kasama natin, pero hindi natin pinagtitiwalaan. Pero iba ang Diyos. Kapag naniwala tayo sa puso natin na kasama natin ang Diyos, kasama doon dapat pinagtitiwalaan natin itong kasama natin ito dahil hindi niya tayo tatraitorin. Kasama natin siya in good times, in bad times. Kasama natin siya sa kalakasan. Kasama natin siya sa kahinaan. Kasama natin siya sa panahon ng kalusugan. At Ate LV Paredes, kasama ka rin ng Diyos sa sitwasyon ngayon. Umasa ka, Ate LV. Si Ate LV po, pinsan ko po ito eh. May karamdaman po siya. Pero gusto ko po sabihin sa kanya ngayon na kasama niya ang Panginoon. At dahil kasama niya ang Diyos, dapat pagtiwalaan niya rin ang Diyos. Alam niyo po, every opportunity to fear is also an opportunity to trust God. Kaya minsan, salamat sa takot. Kasi minsan na natatakot tayo, naghahanap tayo ng makakapitan. Ang problema lang, yung iba, pag natakot, kumakapit kung saan-saan. Kumakapit sa patalim. Di ba? May mga ganong term. Kumakapit sa albularyo. Kumakapit sa mga espiritista. Why don't we trust God? Just to make sure that sticks to your mind, let me repeat it once again. Every opportunity to fear is also an opportunity to trust God. I strongly believe that this is something that we all should remember. Every time we are afraid, we must see it as an opportunity to surrender everything in God's hand. We simply trust Him in all things. Sabi po ng Bible, all things work together for good. We read in Psalms 56 verses 3 to 4. No? Tandaan niyo po yung mga talata. Psalms 56, 3 to 4. Ano po ang sabi? Whenever I am afraid, I will trust in you. In God I have put my trust. I will not fear. What can flesh do to me? In most cases, when we are afraid, we are powerless. Pag naunahan ka ng takot, wala ka ng kapangyarihan. Naalala niyo po ba yung digmaan ni Haring Saul at ng kanyang mga sundalo laban sa isang higante ng Filisteo? Nakahanda naman yung mga sundalo ni Haring Saul, dressed in battle, in full battle gear. May mga sibat marahil, may mga pana o kung anumang kanilang sandata. Pero paglabas na po ng higante ng Filisteo, wala na po. Matatakot na ang bansang Israel at ang kanyang mga sundalo. Magtatakbuhan na sila. All of the people on that particular occasion have an opportunity to kill the giant. But nobody dared. Only one person dared the impossible. He believed that God is with him, and he believed that he can trust that God. We really can't do anything about most things we fear. You cannot control terrorists from bombing the shopping malls. You can prevent natural disasters to happen. May bagyo, may lindol, maiwasan pa yun. Wala po tayong magagawa kung may sakit na bagong mauuso. You cannot prevent disease from spreading. You cannot prevent death. Take note of this. You cannot prevent death from knocking your door. Because it is biblical. Hebrews 9:27. It is appointed for all of us to die once. Alam niyo mga kapatid, hindi kailangan ng coronavirus para mamatay. Hindi kailangan ng sakit para mamatay. Minsan po kalusog-lusog ng pangangatawan eh. Alam niyo po ba mga kapatid, gusto ko lang po pag-isipan niyo to. Alam niyo po ba kung ano ang deadliest animals? Or rather, animal. Alam niyo po ba yung deadliest animal? Ang una siguro papasok sa isipan niyo, leon, elepante, killer whales, ahas, crocodiles, bears, o kung ano pang malalaking mga tinatawag na hayop. Yung pangalawa po sa deadliest animals in the world ay human, tao. Ang pinapatay ng tao na kapwa-tao taon-taon 750,000.
750,000 death caused by fellow human. Kasama na rin ng digmaan, kasama na puro ng terrorist attack. Basta ang pinapatay ng tao, na kapwa-tao taon-taon, 750,000. Well, can we consider man the deadliest? No. No, not human. Meron pa hong deadly na animal. Ano po yon? Lamok. Google po ninyo, Google ninyo. What is the deadliest animal? Lamok. Alam niyo po kung ilan ang pinapatay ng lamok? 1 million people a year. Zika, dengue, at kung ano-ano pang mga sakit na dala-dala ng lamok. Nakuha niyo po. Now, ilan na pinatay ng corona? Ang dengue, walang vaccine. Gumawa po ng kunwari vaccine sa dengue. Lalong napasama. Diba may conspiracy pa sa Pilipinas dyan? Nagbayad ng kung ano-anong sinasabing panturok para sa dengue. Lalong sumama. Lalong napahamak yung mga bata o yung mga taong nasaksakan ng sinasabing vaccine na yun. Ang namamatay po sa corona ay 1,000 pa lamang simula nang ito ay nagsimula. Well, sabi niyo po siguro, wala pa naman ikang 1 taon. Well, ang point ko lang ho rito, we all have informations. Minsan ang informations nakakatulong, pero informations created fears. Or create fears. Lahat naman ng tao mamamatay. Kapatid, mamamatay ka rin. Hindi ko po sinasabing mamamatay na kayo. Pero ikaw na nakikinig ngayon, at ako, mamamatay tayong lahat. Kung hindi darating ang Panginoon at kukunin tayong buhay, mamamatay tayong lahat. At alam niyo po, hindi ko alam kung may mga nagtututok na ngayon sa inyo, yung knocking on the wood. Kasi ayaw natin pag-usapan ito eh. We hate discussions about death. Gusto natin pag-usapan yung buhay, masaganang buhay. Kaya nga yung mga Pentecostal, wala nang pinag-usapan. Hindi yayaman ka, aasenso ka, gaganda buhay mo. Kahit nagkatakot-takot ang pera mo, ubod ng dami mong sasakyan at bahay, mamamatay ka rin. Now, with this in mind, anong dapat pananaw? Instead of having fear, instead of being too frightened, just surrender your fear to God and trust Him that He will do what is best for you. After all, God is our Heavenly Father. And like a father who protects his children, so is God who will protect us from evil. Amen po ba mga kapatid? Po. Pangatlong biblical principle concerning fear. Pangatlo, seek the peace of God. Kanina sabi natin, kailangan nating paniwalaang God is with us. Kailangan magtiwala tayo sa Kanya to trust Him. Pero ang pangatlo, hanapin natin ang Kanyang kapayapaan. Let us seek the peace of God. Fear brings turmoil in our hearts and in our minds. When we are filled with so much fear, we can't think properly. It seems everything that we do is subject to danger kapag takot ka. We are constantly stricken with the thought or things that everything or anything can go wrong. So ang resulta kasi ng fear ay panic. Napanood niyo po ba sa television, agawan ng tissue paper? What? Para bang yung tissue paper makakapagprotekta ng coronavirus? Agawan ng tissue paper. Ngayon po, nagpapanik buying na sa Pilipinas. Kawawa naman yung walang pambili. Yung mga mayayaman, silang pasimuno dahil may pambili sila, pupunuin nila ng kung ano-anong stocks yung bahay nila, magkukulong sila hanggang kailan kayo tatagal. Hanggang kailan kayo matatakot.
Hanggang kailan ninyo kayang gawin yung mga bagay na yan? Tissue paper lang. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos kapag sa kabila ng lahat ng nangyayari, may kapayapaan ng puso mo. Because the peace that comes from the Lord enables you to live normally. Marami na pong abnormal na buhay ngayon, mga kapatid. Marami na pong namumuhay ng hindi normal dahil sa takot. Sayang ang buhay pag ganun, hindi po ba? So let us live a normal life. Ang sabi po kasi ng Panginoon, the peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So Jesus gives us a reason why we must not be afraid. He gives us peace. But you may ask, how can peace extinguish fear in our hearts? The simple answer is that the two are contrast to one another. You cannot have both peace and fear at the same time. It is either you are peaceful or you are fearful. It can't be both. Amen? Magkaaway po yun. Yung kapayapaan at ang takot ay magkaaway. Pag natakot ka, hindi ka pwedeng magkaroon ng kapayapaan. Pag may kapayapaan ka, siguradong wala kang takot. Hindi po pwede yung sasabihin mong payapa ka and yet takot ka. Or takot ka and yet payapa ka. You cannot have both. Nakuha niyo po. The peace that Jesus brings originates from Him. It is not something that you ordinarily get from the world. From most people, peace is the absence of conflict and war. But God's peace is having an intimate and close relationship with Him. In spite of the circumstances, hindi ka matatakot. Ang kapayapaan kasi ng mundong ito ay kaiba sa kapayapaan sa Panginoon. Si Pablo, sa kabila ng shipwreck, tulog. Si Jesus, sa kabila ng unos sa gitna, nasa bangka sa gitna ng unos sa dagat, tulog. Ano yun? That is peace. That is peace. Nagkakagulo ang mga alagad. Gumising po kayo dyan, Panginoon. Are you not care for our lives? Do you not care that we drown? Pero ang sabi ng Panginoon, ang liliit ng pananampalataya niyo. When you are filled with this type of peace, then you can cast away fear from your heart. Amen? Anong oras na ho ba? 8:00 na. O isa na lang po, no? Isa na lang po at pagpatuloy natin tomorrow. Pangapat, have courage. Be strong and of courage. When Moses died, Israel lost a great leader. Now it was time for somebody to step in. And it was Joshua. Joshua need to take the baton. However, the whole entire Israelites camp were afraid. They didn't know whether Joshua would have the same authority and the same leadership as what they saw in Moses. And during this time, si Joshua kailangan niya ng encouragement. The people were afraid and they also need an assurance from God na ang leader nila ay can help us through the difficulties. In the book of Joshua chapter 1, you will see the command. Ano po ang sabi? Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and good courage. It had been repeated 3 times. 3 times signifying finality. Kapag binanggit ng isang beses, mahalaga. Kapag inulit, importante. Kapag pinangatlo pa, kailangan mong gawin ito.
And we read one of them, I have not commanded you, sabi niya, have I not commanded you, be strong and good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1:9. It is worth noting that God actually commanded Joshua to be strong and of good courage. It isn't a request of God or some mere suggestion, but a command. Have I not commanded you? Kaya mga kapatid, hindi po suggestion ang ikaw ay huwag matakot. Hindi po suggestion ang ikaw ay magkaroon ng kapayapaan. In Joshua 1:9, it is a direct command to you right now. To you and to me. Be strong and of good courage. Have I not commanded you, saith the Lord? It means that they should not stay weak. They must be strong in the Lord. They must obtain their strength from the supreme eternal God. Be strong isn't enough, but they must also be courageous. Being courageous means that they should have the confidence to do what God wants them to do. Though things may not seem to go your way, being courageous means that you are able to move forward as you trust the Lord. Amen? By being strong and courageous, you can definitely overcome fear. Sa kalooban po ng Diyos, pagpapatuloy po natin ito bukas. Medyo napahaba na po eh. And I would like to ask you, if you have friends who are so fearful right now and afraid, share this video to them. And mahamon po tayo na umasa, magtiwala, na lahat naman po ng bagay magaganap. Kung ikay mananampalataya, magaganap yan ayon sa plano ng Diyos. Nalulungkot lang ako, ginagamit ito ng mga pastor na Pentecostal at yung mga pastor na hindi naiintindihan kung ano nakasulat sa Biblia para manakot pa. This is a poor evangelistic method. Yung manakot sa tao para lang sila kunwari manampalataya, it will not work. Tandaan po ninyo, salvation is of the Lord. Ililigtas ng Diyos ang gusto niyang iligtas. Hindi mo kailangang manakot. Amen? Kaya pastor, tumigil ka na ng kapopost ng kung ano-anong end of the world na. Hindi mo alam yun. Hindi mo alam kung kailan mag-end ang world. No, pwedeng araw-araw ay mag-end ang world mo. Pwedeng ngayon end of the world na para sa akin. Pwedeng end of the world na para sa iyo. Para sa ating mga nakikinig. Pero yung sinasabing pagdating ng Panginoon, walang nakakaalam nun. At dahil walang nakakaalam nun, wag na kayong manakot na ito'y mga palatandaan. Nun pa ho, meron ng palatandaan. Dahil hindi naman, tandaan po ninyo, yung hindi mananampalataya, hindi mananampalataya. At yung mananampalataya at bibigyan ng Diyos ng pananampalataya at maliligtas, Diyos ang gagawa nun. Pati kasi evangelism, mali ang turo nito mga Pentecostal na pastor na ito eh. Para bang manakot ka na manakot para manampalataya ang tao? No. Yung taong nasa bingit ng kamatayan at alam na niyang mamamatay siya, kung hindi siya piniling maligtas, hindi rin siya mananampalataya. Linaw-linaw nung dalawang nakapako sa krus, alam nilang parehong mamamatay na sila, pero yung isa doon, binigyan ng Diyos ang pananampalataya. At yung binigyan ng pananampalataya, last minute na nampalataya siya kay Jesus, pero yung isa, hindi po yun binigyan ng pananampalataya. Kaya kahit sa dulo ng kamatayan at sa nakaambang kamatayan, hindi po yun nanampalataya. Kaya kahit na anong sabihin ko sa iyo ngayon, kung hindi ka mananampalataya, hindi ka mananampalataya. At kahit anong sabihin ko sa iyo ngayon, natanggalin ang takot, hindi maaalis ang takot mo kung hindi ka nananampalataya. As simple as that. Kaya nga, ang mensahe ng Tinig ng Pag-asa ay laging para sa mga nananampalataya at mananampalataya.
Para po sa mga hindi mananampalataya, para tong perlas na itinapon mo sa baboy. Pero para sa mananampalataya, ito'y magsisilbing pulot, no? As sweet as honey for them. Ito po'y salita ng buhay na magiging kabusugan ng ating mga kaluluwa. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. May pakinabang para sa mga mananampalataya ang tinig ng pag-asa. Pero para sa hindi mananampalataya at hindi pinili para manampalataya, walang silbi ang panonood ninyo ng tinig ng pag-asa. Theology po iyon. Theology. Tanungin yung pastor nyo, paano ba maliligtas? Ano ba stand natin sa kaligtasan? Pag malabo at hindi nyo naintindihan, tawagan nyo po ako and I will explain it to you. Amen? Tayo po'y dumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong pagdalaw, pagtuturo, at karunungan. Sa oras pong ito, ang mundo'y nagpapanik sa maraming mga bagay. Nagpapanik buying, nag-aagawan sa pila ng bigas, sa pila ng tissue paper, at kung ano-ano pa, na para bang kaya naming proteksyonan ang aming buhay sa kung ano-ano pang mga bagay na pwedeng mangyari. Panginoon, wala po kaming kapangyarihan sa buhay na ito. Kapag pinayagan mo, lamok lang ang katapat namin. At pwede kaming mamatay sa pamamagitan ng isang kagat ng lamok. Pero Lord, thank you for allowing us to have this life. Not because we want to have life, but because we believe that you still have plans. Kapag kasi may plano ka pa, alam namin, di mo pa kami kukunin. Pero alam namin na sa panahon ng kamatayan namin, isa lang ibig sabihin, pinagpahinga mo na kami dahil tapos na ang hirap namin sa mundo ito. So why do we need to fear death? So why do we need to fear whatever disasters or whatever tragedies na darating sa buhay namin? Mahirap po itong maintindihan ng marami, lalo na po yung nag-iisip na ang mundong ito ay ang kanilang permanenteng tahanan. Mahirap pong ipaliwanag ito, Panginoon, sa mga taong maraming mga bagay na material na hindi kayang iwanan. Pero Panginoon, turuan mo kami na magtiwala na lahat ng nangyayari sa buhay na ito, nangyari dahil pinayagan. Paniwalaan namin kasama ka namin, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo at umasa na hindi ka nagkakamali. Tulungan mo po ang mga may karamdaman, pati na po yung infected by coronavirus. Ang aking mga kababayan o hindi ko man kababayan. At kung loloobin mo, Panginoon, na patigilin na at ma-develop na ang vaccine para sa coronavirus, sa kalooban mo pa rin po ang masunod. At ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay ng pagpapakita ng kapangyarihan. At hayaan mo pa sa pamamagitan nito, mamulat ang aming mga kaisipan sa katotohanan na wala kami magagawa sa buhay na ito, kundi ang magtiwala. Sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag niyo pong kalimutang daluhan ang Winnipeg Unida, nasa 1831 Selkirk Avenue. Kung kailangan niyo po ng small group, kayo po ay nandito sa Winnipeg, give us a call 204-807-0329. Again, don't forget to share the video and subscribe to my YouTube channel. Alam ko pong medyo mahirap mag-subscribe kasi kailangan niyo po ng email dahil kailangan niyo mag-sign in sa YouTube. Pero please, pakiusap lang po para naman po maabot natin yung 1,000 subscribers sa YouTube. At share niyo po sa inyong mga kaibigan. At dalangin ko na maging pagpapala din ito sa iba. So, binabati po natin ang mga nakasama natin ngayong umaga. Si Kuya Dol Paredes, patuloy po naman na ang kagalingan ay maranasan ni Ate LB. Nasa heart center na po sila ngayon, nakaschedule po ng 7 a.m. Ngayon po ay, ano bang oras ngayon doon? I think, gabi na po doon eh. Kinabukasan po, 7 a.m. Si Ate LB Paredes po ay may surgery. Samahan po natin siya sa panalangin. Si Ate Nelia
Fernandez at si Kuya Rene Fernandez, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Pastor, si Limuel, kala ko si Kuya, si Limuel Cruz, magandang araw, pagpalain kayo ng Panginoon. Ati Nona sa Tingin, Kuya Larry Montillano, si Bunso, si Lily Camyalu, si Joey Bautista, si Ate Christy Toralba, si Kuya Ronald Cruz, good morning po Kuya Ronald, Pastor Ronald Cruz, good morning, si Ate Vanji Magnaye, si Agnes Causaren, si Bernice Sanchez, si Ate Benigna Camia, magandang araw, Ate Benigna de Guzman, ayan, si Ona Basalyahe at si Joan Basalyahe, magandang araw, Ate Nelia Ramos, si Ate Analisa Mendoza, magandang araw, Sally Macabales, si Ate Evelyn Templo Nuevo, magandang araw po sa inyo, si Pastor Albert Lopez, si Ate Telly Hernandez, good morning po sa inyo ni Kuya Charit, si Ate Marie Cruz, si Ate Feli Bayan, si Harlene Burayag, magandang araw po sa inyo. Yung mga ngayon po lamang natin nakasama, welcome po. At add nyo po ako sa Facebook para lagi po kayong ma-notify noong mga kaganapan sa buhay ng inyong lingkod. Magandang araw din po Ate Solita Enriquez, Ate Dorcas Darwin, magandang araw po sa inyo. Kay Ma'am Joy Calanog, kay Elaine Sauler Tumbocon, good morning Elaine. Si kapatid na sa Harold Solabo, si Ate Baby Gamoras, good morning po Ate Baby. Si Mimi Silya at si Jody na Badaw Ganaban. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon. Yung mga natatabunan po, hindi ko na po mabate. So, salamat po sa inyong pagsubaybay. Ate Ladi Atanasio, good morning po sa inyo. Gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon. Meron po akong vlog na ginawa kahapon tungkol sa libreng pera sa Canada. Yun po kasi aking anak na bunso ay pinagpala po ng karunungan ng Diyos. Siya po ay nakatanggap kahapon ng award. So, panoorin niyo po yung vlog ko, libreng pera sa Canada. Punta po kayo sa YouTube channel ko. At natutuwa lang po ako dahil ang dami pong pagpapala po ng aking mga anak po. So, iba-iba po ang takbo ng buhay. Nung isang araw na aksidente yung anak ko, biyak po ito mata, 4 na stitches. Pero kinabukasan, may panibagong blessing. Ganun lang po ang buhay. Hindi po palibasa, may aksidente, biglang bagsak ang tuka. May pagpapala, biglang hallelujah. Alam niyo po, may ups and downs ang buhay. And we need just to trust God na in every circumstances ng buhay, He is in control. Amen? So, bukas po ulit, magkita-kita tayo. At pagpalain kayo ng Diyos sa mga magpapahinga na at doon sa mga magsisimula pa lang ang araw ay pumayapa po tayo at mamuhay po tayo ng normal. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Rowel Camia para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.